Good evening ho sa lahat. Hindi na po natin re-reviewin yung nakaraang lesson dahil sigurado po ako na naging maganda ang inyong naging talakayan doon. At as I have said last Friday, siya po naman ay madaling unawain, straightforward, direct to the point. Yun nga lang, um, mahirap i-practice. So tayong lahat, naniniwala po ako na in one way or the other, somewhere, sometime, ay nagpe-fail tayo. Nag-fail, nagpe-fail at maaaring patuloy na mag-fail, no? Pero ang maganda po ay na-recognize natin yon at sinisikap natin na tayo ay makasunod sa itinuturo ng Diyos sa atin at tayong mga tagapagturo ay maisagawa natin yung ating itinuturo mismo, no? Hindi tayo matulad dun sa mga Pharisees and scribes and Sadducees na sila po ay nagtuturo hango doon sa Torah pero iba ang kanilang ginagawa at lalo pa hinaluan pa nila ng kanilang mga tradisyon at pinangibabaw pa nila yung tradisyon nila kesa sa Torah. So hindi na nila sinusunod yung Torah, dinadagdagan pa nila ng mga tradisyon na nagpahirap lang, nagpabigat lang do sa mga tao. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon sa gabing ito upang kami ay magkasama-sama at kami ay magpuri at sumamba sa iyo at sa mga oras na ito ay muli mag-aral ng iyong salita. Hinihiling po namin, aming Diyos, aming Ama, na bigyan mo kami ng kaliwanagan sa mga talatang tatalakayin namin sa gabing ito. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, ako na tagapaghatid at ang aking mga kapatiran na tagapakinig. Marami pong salamat, sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Yeshua. Amen. Share ko po sa inyo ang aking screen. Ayan, tayo po ay nasa part 2 na ng chapter 23. At natapos po tayo sa verse 12, kaya tuloy ho natin sa verse 13. Doon sa verse 1 to 12, nakita natin na ang kausap ng Panginoong Jesucristo ay ang mga tao. Ngunit ito po ay naririnig din ng mga synagogue leaders, yung mga Pharisees and the scribes, at saka yung mga temple leaders ng mga Sadducees. Bagamat hindi po lahat ng leaders o hindi lahat ng Pharisees and scribes and yung Sadducees ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo rito, pero yung mga specifically nandoon sa mga nasa Jerusalem, no? So dahil alam natin yung mga Sadducees na yung mga priests na naglilingkod sa temple ay napakarami nila. Yung mga number ng scribes and Pharisees, napakarami nila. So hindi po silang lahat ay mga ipokrito. May mga ilan na mga ipokrito, may mga ilan din naman na talagang namumuhay sila ng sang-ayon sa salita ng Diyos.
Kaya ang pinapatungkulan po ng Panginoong Jesucristo rito ay hindi po lahat ng mga scribes, Pharisees, and Sadducees at yung mga priest na naglilingkod sa templo. So, uh, pagkatapos niya pong kausapin yung crowd, ay bumaling ulit ang Panginoong Jesucristo doon po sa mga Torah teachers or mga scribes at saka sa mga Pharisees. At muli ay kanyang kinausap. Ang sabi niya sa verse 13, "But woe to you, hypocritical Torah teachers." Mula po verse 13 and sa mga susunod pa mga verses, ito po yung tinatawag na seven woe. W-O-E. No? Sa verse 13, sabi diyan, "But woe to you, hypocritical Torah teachers." Sino ba yung mga Torah teachers na ito? Sila po yung mga nagtuturo doon sa synagogue. At sino po yung mga nagtuturo na yun sa synagogue? Sila po yung mga Pharisees and scribes. No? Sabi niya, "But woe to you, hypocritical Torah teachers, Pharisees o Perushim or Pharisees." Ano po ba ibig sabihin ng woe? Kasi seven woe ito lahat eh. Yung mababasa natin, ito yung tinaguri ang seven woe. Ang ibig sabihin po ng salitang woe sa English, para pong maihahalin tulad natin yan sa plague of Moses. Yung pong tumamang salot doon po sa sa mga Egyptians nung panahon ni Moses, no? So maihihalin tulad po natin yung woe doon sa salot. Mabigat na salita po ito at hindi magandang pakinggan ito doon sa lalo na nung panahon nila na yon. At straightforward, diretsuhan, walang pakeme-keme ang Panginoong Jesucristo, diretso doon sa mga Torah teachers. Sabi niya, "Woe to you." No, hindi po yung crowd, but woe to you, hypocritical Torah teachers, Pharisees, no, or Perushim. Mabigat po 'yon dahil kung ang kung ang halintulad na ng woe ay salot, imagine niyo po, no? Para bang bagamat hindi po magkaparehas yung meaning, pero parang ang dating po niyan, mga salot kayo. Eh, imagine niyo po kung ikaw ay tagapagturo ng salita ng Diyos, ikaw ay sa pagkaalam mo, nirerespeto ka ng mga tao, mataas ang tingin mo sa sarili mo, matalino ka, mataas ang iyong pinag-aralan, pag pumunta ka sa marketplace, binabati ka ng mga tao, tinatawag kang rabbi, tinatawag kang master. Pero ito ang Panginoong Jesucristo, tinawag sila na salot, kumbaga. No? So, maganda bang pakinggan yon? Siyempre hindi, no? Lalo na doon sa mga leaders. Lalo na doon sa mga tagapagturo. Samantalang sila ay ginagalang, sila ay pinakikinggan, no? Sa panahon natin, yung mga pastors, yung mga reverend, yung bishop, ay sila yung supposedly naglilingkod, pero makikita ho natin sa panahon natin ngayon na pangkaraniwan sila yung pinaglilingkuran. Yun na nga po kanina may bumanggit na ang Panginoong Jesucristo ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para siya ay maglingkod. So siya ang pinakamagandang halimbawa natin. Pero itong mga Torah teachers na ito, itong mga Pharisees na ito, ay gustong-gusto nila na tatawagin sila ng rabbi. Gustong-gusto nila in public places ay babatiin sila. Pero ito ang Panginoong Jesucristo na ang tawag sa kanila ay kumbaga po, quote unquote, mga salot kayo. No, mga salot kayo. Bakit to? Kasi nga una, kung nagtuturo man sila ng Torah, yung mismong itinuturo nila, hindi nila ginagawa yon. Kumbaga, ang galing nilang magturo,
pero hindi nila maisagawa sa sarili nilang buhay. Pangalawa, hindi na nila maisagawa sa sarili nilang buhay at hindi sila makitang magandang halimbawa, dinagdagan pa nila ng pasanin sa pamamagitan ng pag-i-impose ng mga tradisyon na dapat sundin ng mga tao. Kaya imbis na madali ang pagsunod ng tao sa Torah, naging mabigat dahil may idinagdag na mga tradisyon. At yung mismong nagtuturo, hindi makita sa kanya yung kanyang itinuturo. Oh? So, kaya ang tawag ng Panginoon sa mga taong ito, again, ulitin ko po, hindi ho lahat ng scribes yan, hindi lahat ng Pharisees, hindi lahat ng mga Sadducees, mayroon pong ilan na mga ganoon talaga. Ang tawag ng Panginoon sa kanila ay, kumbaga sila'y mga salot, no? Dahil sabi niya, for you are shutting the kingdom of heaven in people's faces, neither entering yourselves nor allowing those who wish to enter to do so. Dahil nga po sa mali nilang mga practices at sa mga karagdagang mga tradisyon na hindi naman inuutos ng Biblia at pagkatapos ay ipinagagawa nila sa tao, pinipigilan nila hindi lamang ang kanilang sarili na makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi pati yung mga taong gustong makapasok ay hindi makakapasok dahil nga mali ang kanilang itinuturo. Mali ang kanilang practices. Kaya sabi niya, you are shutting the kingdom of heaven in people's faces. Neither entering yourselves, kayo mismo, no? Nor allowing those who wish to enter to do so. Ang pangalawa pong word na gusto kong makita din natin dito ay yung kingdom of heaven. Mapapansin natin kay Matthew na I think mga 5 beses lang yata na ginamit ni Matthew yung salitang kingdom of God. Ang laging ginagamit niya dito is kingdom of heaven. Pero parehas lang ho yun. Kasi nga, mayroon pong paniwala ang mga Hudyo noong mga time na ito, at ito po ay galing din sa katuruan ng mga rabbi, na wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos. It is a sin pag binanggit mo. Kaya instead of kingdom of God, ang sinasabi nila kingdom of heaven. So parehas lang ho yun, kingdom of heaven at saka kingdom of God. Na mapapansin natin kay Mark at saka kay Luke, ang ginagamit nila kingdom of God, hindi kingdom of heaven. Kay Matthew, kingdom of heaven, hindi kingdom of God. Ang reason po dyan, kasi si Matthew ay Hudyo. At alam na natin from the beginning na ang sinulatan ang intended reader ni Matthew ay mga Hudyo. Ngayon, para sa mga Hudyo, hindi po katanggap-tanggap, no? At ipinagbabawal nila na babanggitin mo yung word na God. Kaya pinalitan nila to ng kingdom of heaven. Pero pagdating kay Mark at saka kay Luke, kingdom of God. Kasi alam naman natin kay Mark na ang kanyang intended reader ay mga Gentiles. So sa mga Gentiles, okay lang na banggitin mo yung word na God. Pero sa mga Hudyo, hindi acceptable sa kanila na babanggitin mo yung word na God. Kaya ang ginagamit ni Matthew dito ay kingdom of heaven. But when we look at the Bible po, makikita natin, wala naman nung ipinagbawal. Hindi ipinagbawal ng Diyos na banggitin ang salitang God. Hindi ipinagbawal ng Diyos na banggitin ang kanyang pangalan. Ang sinabi po ay huwag nating gagamitin ito in vain. Huwag nating gagamitin ito nang walang paggalang. No? Pwede nating banggitin ang salitang God o ang pangalan ng Diyos, pero sa maayos na paraan at hindi pwedeng gagamitin natin ito na parang
ano po na ginagamit lang natin para nanloloko o kaya ginagamit po natin ito ng walang respeto. Now, yung verse 14 po, mga kapatid, ay sa original manuscript kasi, ito pong ginagamit ko dito ay Complete Jewish Bible. Wala pong verse 14 eh. So, in the first place, ang original Bible, wala naman talagang verses. Pero yung pong sa original manuscript, wala po yung verse 14. Sa NASB, may verse 14 kayo mababasa. Kaya instead na 7 woe, naging 8 woe. Doon po sa ibang Bible. Dito po sa Complete Jewish Bible, 7 lang yan. Kasi nung tin-translate po itong sa yung original Bible into Complete Jewish Bible translation, ang pinagbasihan na yung original. Kaya walang verse 14. Now, kung gusto niyo pong malaman kung ano yung verse 14, doon po sa ibang English Bible meron yan. Pero dito wala, no? Kasi wala siya sa original. So kaya sa original, 7 woe lang siya, hindi po siya 8. Pangalawang woe ng Panginoon. So ang unang woe ng Panginoong Jesus ay, woe to you hypocritical Torah teachers. Oh. Pirushim. For, sabi niya dyan, ay sandali lang po. And Perushim, for you are shutting the kingdom of heaven in people's faces, neither entering yourselves, nor allowing those who wish to enter to do so. Nagdamay pa sila. Kaya dahil sa ginagawa nila, hindi sila makapapasok sa kaharian ng Diyos at nagdamay pa sila ng mga taong gustong makapasok. At ito ay dahil sa mali nilang mga turo at sa kanilang mga maling practices. Pangalawang woe ng Panginoon ay verse 15, woe to you hypocritical Torah teachers and Perushim, you go about over land and sea to make one proselyte, and when you succeed, you make him twice as fit for Gehinnom as you are. Now, ano po ba yung proselyte? Ano ba yung tinatawag na proselyte? Kasi ito yung ginagawa ng mga Torah teachers at ng mga Pharisees, no? You go about over land and sea, naglalakbay sila, mupunta sila kung saan-saan to make one proselyte. Ang ibig po sabihin ng proselyte, nasa ibang pananampalataya, hinihikayat mo na sumanib sa iyong pananampalataya. Yun po yung pinoproselyte mo. No? Yun po ibig sabihin nun. Now, may mga pagtatalo po dito na kung ito po ba ay pinoproselyte ba nila ay mga Gentiles o ang pinoproselyte nila ay kapwa nila mga Hudyo. Well, ang base po sa mga iba't ibang mga komentaryo, ang pinoproselyte po nila dito ay hindi mga Gentiles. Hindi nila inaakit yung mga Gentiles na nasa ibang pananampalataya upang sumanib sa kanila. Ang pinoproselyte po nila dito ay kapwa nila mga Hudyo na mag-join sa kanila sa Judaism, sa kanilang mga practices, sa kanilang mga mga tradisyon. Ito po yung mga tinatawag na diaspora. Sila po yung mga Hudyo na nakatira sa Northern Kingdom. Sila po yung mga Hudyo na sinakop ng Assyria, yung 10 tribes sa Northern Kingdom. Sila po yon. At nagkalat sila kung saan-saan. Dahil nga nung sakupin sila ng Assyria at sila ay kung saan-saan na ho napunta at yung iba ay nag-asawa na ng ibang lahi sa iba-ibang lugar na tumira, sila po yung tinatawag na diaspora. So sila po yung target nitong mga Torah teachers na ito and Pharisees. Kahit nasa abroad sila, kahit nasa ang lupalop sila, pupuntahan sila doon para i-convert sa kanilang i-proselyte, no? Para akitin na sumama sa kanila doon sa kanilang mga tradisyon, doon sa kanilang mga practices.
Sabi niya, woe to you, hypocritical Torah teachers and Perushim, you go about over land and sea to make one proselyte. And when you succeed, halimbawa, meron silang na kumbinse na sumapi sa kanila, sabi diyan, you make him twice as fit for Gehinnom as you are. So, kumbaga po, yung very zealous sila, pumupunta sila sa iba-ibang lugar para magkaroon kahit isang convert, pero pagka naging na-convert na sa kanila, no? Na-convert na sa kanila, kumbaga po, dinala rin lang nila sa kapahamakan yung tao, no? Dinala nila sa kapahamakan. Kaya nga, ang tawag ng Panginoong Hesus sa kanila ay woe or kahalintulad sa isang salot. Mga salot kayo, no? Kahalintulad kayo sa isang salot dahil yung inakit nyo na kapwa nyo Hudyo para sumanib sa inyo, dinala nyo lang siya. Kumbaga po rito, parang dinala nyo siya sa impyerno. Gehinnom, no? Dinala nyo siya sa impyerno. Okay? Dinala nyo siya sa kapahamakan. So kaya makita nyo po, napakabigat na pangungusap. Kaya marami pong ibang mga komentaryo na mukhang hindi daw si Jesus Christ ito. Ito daw ay idinagdag lang ni Matthew at hindi mismo si Jesus Christ ang nagsalita nilo. Kasi nga, ang bibigat ng mga pangungusap nito, parang hindi karakter ni Jesus Christ to. Parang hindi sasabihin ni Jesus Christ to. So, kaya alalahanin natin, mga kapatid, na ang Diyos ay totoo Diyos ng pag-ibig, pero ang Diyos ay Diyos din ng hustisya. Ang Diyos ay very kind, no? Pero siya rin po ay nagpaparusa. So kaya makita natin dito, ito ay mga totoong pangungusap ng Panginoong Jesucristo at galit siya doon sa mga religious leaders na nililigaw ang tao. At imbis na dalhin nila sa katotohanan, ito ay dinadala nila sa kasinungalingan, at imbis na dalhin nila ito sa kaharian ng Diyos, ay dinadala nila ito sa impyerno. Galit ang Panginoong Hesus dun sa mga taong ganon na nagliligaw ng mga tao at dinadala sa kapahamakan ang mga tao. So kaya hindi ito tolerate ng Panginoong Hesus ito. At hindi lang ito totoo nung panahon ng Panginoong Hesus during the first century. Even today, makikita ho natin, no? Marami hong mga tagapagturo na dinadala sa kapahamakan ang maraming tao. At sila po ay talagang mananagot sila sa ating Panginoong Diyos. At meron nakaparusahan para sa kanila. Okay? Ang sisipag nilang manghikayat ng tao, ang sisipag nilang magbahagi, pero yung pala ay dinadala nila sa kapahamakan yung taong binabahagi na nila dahil mali ang kanilang itinuturo. No? At naniniwala ang maraming tao sa kanila. At maraming tao ang naliligaw dahil sa mga tagapagturong ito na mali ang itinuturo. Kaya patuloy ho nating ipanalangin. No? Hindi lang po kami ni Pastor Ed, patuloy ho nating ipanalangin ang mga tagapagturo sa ating simbahan, ang mga teachers, Bible study leaders, no? Yung mga nagtuturo sa mga bata natin every Sunday, ipapanalangin po natin sila. Itataas natin sila sa panalangin sa Diyos na wag silang maligaw, no? Wag kaming maligaw at maituro namin ang totoo. At buksan ng Diyos ang ating mga isipan, bigyan tayo ng kaliwanagan upang tayo ay wag pumapunta sa kapahamakan at wag tayong maging instrumento para ang ibang tao ay mapahamak, ang ibang tao ay mapunta sa kapahamakan. Nawa tayo ay maging instrumento ng Diyos upang ang mga taong ligaw ay maitama ang landas. Madala sa kanila ang totoong
tinuturo ng Biblia at hindi po ang doktrina ng simbahan, kundi ang ano po ang itinuturo ng Biblia. No? Sapagkat sa panahon natin ngayon, marami pong simbahan, ang itinuturo ay ang doktrina ng simbahan, hindi po ang Biblia. No? Kung ano yung kanilang pinaniniwalaan at hindi po kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya tayo po na mga tagapagturo ay dapat maging maingat at masusing saliksikin ang salita ng Diyos upang wag nating mailigaw ang mga taong naniniwala sa atin, ang mga taong nakikinig sa atin. Kaya malaki po ang ating pananagutan sa Diyos, tayong mga tagapagturo, no? So sabi sa verse 16, ang pangatlong woe ng Panginoong Hesus, "Woe to you, you blind guides." Ang bibigat nito, biruin nyo, di ba? Mga bulag na mga gabay. Paano kang gagabay sa isang tao kung bulag ka? Pero ito ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa mga religious leaders na ito, sa mga scribes, Torah teachers, mga Pharisees, no? Woe to you, you blind guides. You say if someone swears by the temple, he is not bound by his oath. But if he swears by the gold in the temple, he is bound. So ito po yung isang itinuturo ng mga Torah teachers, no? Na kung ikaw ay manunumpa, na sabi diyan, by the temple, you are not bound by your oath. So kung ikaw ay manunumpa in the name of the temple, hindi ka bounded by your oath. Kahit hindi mo to pa rin, yung iyong isinwear, wala kang pananagutan kasi you swear by the temple. But if he swears by the gold in the temple, he is bound. So kapag nag-swear ka by the gold in the temple, then you are bound to do it. Ang tawag niya dyan, blind guides. Sabi niya, you blind fools. Which is more important, the gold or the temple which makes the gold holy? Okay. Ang gold po, no, yung gold, when it is outside of the temple, it is not holy. But the moment that gold enters the temple, then that gold became holy. So kaya ang nagpapabanal doon sa ginto ay yung pong templo. Okay? Kasi pag ang gold ay outside the temple, hindi siya holy. The moment the gold enters the temple, then it became holy. Pero ang itinuturo ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, ay pag nag-swear ka by the temple, hindi ka bound by your oath. Pwede mong hindi to pa rin yun. Pero pag nag-swear ka by the gold in the temple, then you are bound to do it. So parang mas mahalaga ngayon ang gold kesa sa temple. Pero alam mo natin na yung temple na yan, na pinag-aaralan na natin sa Exodus, yan po ay replika ng heavenly dwelling ng Diyos dito sa earth, no? At alam natin na yun ay banal at actually alam na ho natin lahat ito na merong ang nakakapasok lang sa Holy of Holies ay yung pong high priest once a year at lahat ng bagay doon ay banal, no? Dahil yun po ay nagre-represent ng kumbaga marami pong nire-represent yon ng patungkol sa Diyos. So, ibig sabihin dito mga kapatid, mali talaga ang pagtuturo na ginagawa ng mga Sadducees, ng mga Pharisees and scribes na ito. Kaya po, sabi ng Panginoon, kayo ay mga bulag na taga-akay. Paano ka makakaakay kung ikaw ay bulag? No? As simple as that. And kayo ay mga fools, no? Mga ano po ba Tagalog sa fools? Kayo ay mga
Ayun, mga fools. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng fools. Pero yun ang tawag ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Mga salot, mga bulag, no? At mga nanliligaw ng tao, no? Nagpapahamak ng tao. So galit, pag pinakinggan ho nating mabuti to, itong mga pangungusap na ito, galit ho ang Panginoong Hesus dito. Kaya galit din naman yung mga leader sa kanya. Kasi nga si Jesus Christ po, hindi naman nila nire-recognize as God. Hindi nila nire-recognize as Messiah. Ang tingin po nila kay Jesus Christ, siya ay isang intruder, isang pakialamero, no? At walang pinag-aralan, anak ng karpintero. Samantalang sila ay siguro po sa kumbaga sa panahon natin may mga doctorate degree, may mga masteral degree. Ang Panginoong Jesucristo ay isang anak ng karpintero at nakita nila na sa paningin nila isang ordinaryong tao lang, pero biruin niyo po, no, sa tingin nila ordinaryong tao ay pagsalitaan sila ng ganito. Kaya dahil po dito kaya napako ang Panginoong Hesus eh. Hindi na rin siya tinantanan eh. No, dahil ho dito na matapang na hinarap ng Panginoong Jesucristo ang mga taong ito na nagtuturo ng mali, na nagliligaw ng kapwa nila at hindi itinuturo ang tama o hindi isinasagawa ang tama. Kaya't galit ang Panginoon sa kanila. Sila ay mga ipokrito, ang tawag ng Panginoon, sila ay mga bulag, no? Sila ay mga hangal, 'yon. Hangal, fools, hangal. Imagine niyo po, tayo po kaya pagsabihan tayo ng ganyan, alam mo, kapatid, ikaw ay ipokrito, no? Ikaw ay bulag, ikaw ay hangal. Ang bibigat nito. Hindi ka na makapapasok sa langit. Nag-aakay ka pa ng iba, nadadalin mo pa sa sa impyerno, no? Nagdadala ka pa ng kapwa mo sa impyerno. And mali ang mga itinuturo ninyo, no? And verse 18, and you say, if someone swears by the altar, he is not bound by his oath. But if he swears by the offering on the altar, he is bound. So mapapansin niyo po na doon sa kanina, gold at saka yung temple, dito naman altar at saka po yung offering. So para doon sa mga Pharisees and Sadducees, mas pag ikaw ay nanumpa, no, by the gold, kailangan gawin mo yan. Pero pag ikaw ay nanumpa by the altar o by the temple, kahit hindi mo gawin yan. Pag ikaw ay nanumpa by the altar, then hindi mo kailangang, kahit di mo to pa rin yan, okay lang. Pero pag ikaw ay nanumpa by the offering on the altar, then dapat mong gawin yan. So, lumalabas po rito, ang itinuturo ng mga Sadducees and Pharisees na ito, mas mahalaga po yung gold, mas mahalaga yung offering, kesa doon sa temple na binanal ng Diyos at doon sa altar. So, kaya taliwas sa katuruan ng Torah ang kanilang itinuturo dito. Tawag niya, sabi niya, verse 19, blind men, which is more important, the sacrifice or the altar, which makes the sacrifice holy. No? So, kaya yung pong mga sinasakripisyo nilang hayop outside of the temple, it's not holy. But the moment it was offered in the temple before the altar, then it became holy. So what makes the sacrifice holy? It's the altar. Pero para sa kanila po, mas mahalaga yung sacrifice kesa dun sa altar. Samantalang yung altar ay siyang nagpapabanal doon sa inihahandog nilang hayop. Okay? So, bottom line, mga kapatid, bottom line, baliktad ang itinuturo nitong mga Pharisees and Sadducees na ito. Kaya ibig sabihin, talagang nililigaw nila yung mga tao. Hindi kaya nila alam ito? Well, of course, alam nila ang Torah. No? Alam nila ang Torah.
Pero yun nga po ay binabaliktad, tinutwist yung kahulugan nung Torah. In verse 20, sabi po diyan, so someone who swears by the altar swears by it and everything on it. And someone who swears by the temple swears by it and the one who lives in it. And someone who swears by heaven swear by God's throne and the one who sits on it. Dito po muna tayo titigil, mga kapatid, sa verse 23. Ito po yung pang-ilang woe na ito. Pang-apat, no? Woe to you, hypocritical Torah teachers and Perushim. You pay your tithes of mint, dill, and cumin, but you have neglected the weightier matters of the Torah. Justice, mercy, trust. These are the things you should have attended to without neglecting the others. And verse 24, blind guides, training out a gnat, meanwhile swallowing a camel. So, balik tayo sa verse 23. Itong mga Torah teachers and Pharisees na ito, sila po ay nagta-tithes. No? Kasi sabi diyan, you pay your tithes of mint, dill, and cumin. Ito pong mga mint, dill, and cumin na ito, this is very common in Egypt. No? So, ibig sabihin, marami po sila ito, nagbibigay sila ng kanilang ikapo. No? Nagbibigay sila ng ikapo. You pay your tithes of mint, dill, and cumin. Pero sa kabila po ng kanilang pagkakaloob, kanilang pagta-tithes, nineneglect nila yung mas importanteng bagay ng Torah. Ano po yung mga importanteng bagay na yun sa Torah? Justice, mercy, at saka trust. So, sabihin, ito yung kanilang nineneglect. Dito po galit na galit din ang Panginoong Hesus kapag hindi nase-serve ang justice, no? Kapag nagkakaroon ng mga injustices, mapa-gobyerno, mapa-simbahan, mapa-anuman pong organization, basta nagkaroon ng mga injustices, mga hindi patas na paghuhusga, no? Nagkaroon ng mga injustices, hindi ho gusto ng Diyos yan. So, sila po ay nagkakaloob, sila ay nagta-tithes, religiously sila ay nagta-tithes. Pero marami silang mga injustices na ginagawa. Ano pa ang nineneglect nila? Yung pong mercy, yung habag sa tao. No? Yung pong trust, yun ang isa pang nineneglect nila, yung pagtitiwala sa Diyos. Because they believe in themselves. So ito ang napapabayaan, justice, mercy, and trust. Sabi niya, these are the things you should have attended to without neglecting the others. So meaning, hindi po ipinagbawal ng Diyos sa kanila ang magkaloob sila, mag-tithe sila. Ituloy nila yon, pagkat magandang practice po yon. At yun ay itinuro ng Torah. Magkaloob sila, magbigay sila ng tithes nila. Pero sa pagkakaloob nila ng tithes, wag nilang kakaligtaan ang hustisya. Hindi sila dapat magkaroon ng mga injustices. No? Kasi nung time po nila, wala pong separation ng church and state. Kasi nung panahon po nila, ang temple, ang synagogue, yung mga Pharisees, Sadducees, and scribes, sila po yung mga government leaders and religious leaders. So, hindi katulad sa panahon natin ngayon. Hiwalay yung simbahan sa gobyerno eh. Iba yung mga religious leaders kesa dun po sa mga government officials. Nung time nila kasi, sila na po yung gobyerno. Umiikot ang buhay nila noon sa kanilang templo, sa synagogue. Doon po hinuhusgahan sa synagogue o kaya sa mga yung mga Sadducees. Sila po yung mga tagapagpatupad ng batas, and at the same time sila po rin ang tagapagturo ng Torah, no? So yun yung panahon nila. Kaya
Ang sabi ng Panginoon, dapat wag nilang kakaligtaan yung justice, no? Yung hustisya, yung katarungan, yung pagbibigay katarungan. Hindi po yung hindi na dapat i-practice yung mga injustices. Yung mercy, dapat sa kanila magsisimula ang na makita ang habag, no? Ang awa sa mga taong nangangailangan, sa mga widow and those who are poor and needy. Sila dapat ang kakitaan na sila ay nagtitiwala sa Diyos. Pero mas pinangibabaw po nila ang pagsunod sa tradisyon na pag kailangan sundin mo ang tradisyon na sila ang nagdikta, no? So sabi ng Panginoon, ito ang dapat niyong bigyan ng pansin. Ang hustisya, ang mercy, ang trust. Pero huwag niyong kakaligtaan yung pagbibigay ng tithes. So ibig sabihin, yung pagkakaloob, pagpatuloy niyo yon, pero huwag niyong kakaligtaan ang justice, mercy, and trust. So, sa pagbabalik po natin mga kapatid sa Matthew, ay tatalakayin natin yung natitira pang tatlo na woe, no, sa 7 woes ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po, my time is up at tayo po ay magsasara sa panalangin at sino po ba ang magko-close sa prayer? Si Ate Rose Mendoza. I-close po tayo sa prayer. Sige po, Pastor. Thank you po, Pastor. Allow me to read Psalm 90